Laman ng kahong ito ang mga dokumentong may kinalaman sa paggamit umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Hudyat na simula na ang paglalatag ng ebidensya sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay sa umunay maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds na dumaan sa tanggapan ng bise at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Naglatag ng opening statement si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima para sa prosecution. Pero tumutol agad ang abogado ni Duterte dahil meron daw sinasabi si de Lima na conclusion of fact and law na dapat ay nanggagaling sa mga testigo. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow your honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iniharap ng prosecution ang una nitong witness, si Violeta Consentido, the branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, nung panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash, gamit ang 4 na checking tig 125 million pesos bawat isa. Ang mga tseke may petsang December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Ayon kay Constantino, unusual o kakaiba para sa kanya ang transaksyon dahil sa laki ng halaga at dahil cash ang withdrawal. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging usual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pero ayon sa branch manager, lehitimo naman at hindi ilegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin daw nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. So, my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Ang perang withdraw, nilagay daw sa 4 na bag. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution, Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it. sumunod na tinawag bilang witness si Nenita Camposano, dating bank manager ng Land Bank
sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential fund ng bise nung DepEd Secretary pa siya. 3 cheque ang winidraw sa account ng DepEd na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda, dating DepEd Special Disbursing Officer daw, ang nagpupunta sa bangko at lumalabas daw ito sa fire exit dala ang pera. Gaya ng naunang testigo, sinabi ni Camposano na unusual o kakaiba ang transaksyon ng DepEd. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita ako. Hindi na nag-cross-examination ang depensa kay Constantino pero may tanong kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Vicky, sa susunod na linggo, 3 witness ang pinapatawag. 2 po dito ay mula sa Commission on Audit at isa po ay direktor ng House of Representatives. Vicky? Sandra, noong nakaraang linggo ay napag-usapan ni na Senate President Win Gatchalian at Senador Chis Escudero ang pagbabago sa takbo ng impeachment trial para nga mapabilis ito. Sabi nila, pwedeng tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat naman sa Article 1. Pero kanina, sinimulan na ang paglalatag ng prosekusyon ng ebidensya para sa Article 1. Ano ang nangyari sa napag-usapan ni Gatchalian at Escudero, Sandra? Vicky, nabanggit nga yan ng presiding officer kanina nung magtatapos na yung trial at sinabi niya na hindi na itutuloy yung proposal na yun dahil nga ang depensa po ay hindi pumayag dyan sa arrangement na yan dahil ayon na rin sa kanila ay napaghandaan nila yung dating setup na ilalatag muna yung prosecution, yung kanilang mga depensa para doon sa 4 na articles at saka lamang po maglalatag na ebidensya ang depensa. So, sa ngayon, Vicky, ay hindi matutuloy ang panukala na yan. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.